Dito tayo nga. Depende sa Guys, Sabi niya, dadalhan ko na ice. Tayo nga na kasi guys, ito yung kinita natin. 51 pesos doon sa kalakal na binenta natin ngayon. Kahapon, naka 70 pesos ako doon sa mga bakal na nabenta ko doon sa kalakal. Sa ibang magbubuti. Yan, umalis na siya. So, mamaya, ayusin natin yung mga natira niya. Kasi hindi niya tinanggap yung mga plastic na, na bottled water na empty na hati-hati na ginamit ko para sa mga halaman. Itatry kong ibenta dun sa kabila kasi sabi niya, madumi daw yung, yung plastic kaya ayaw niyang tanggapin. Eh, ginamit ko lahat yun sa mga halaman. Itatry kong ibenta naman dun sa kabila sa isa pang magbubuti para if in case na mabenta ko, at least may pera pang may bibigay sa akin kapalit ng mga basurang nakolekta ko. So, kailangan matuto tayo mag-recycle ng mga gamit or mag-biodegradable, mag-separate ng mga basura para sabi nga nila may pera sa basura. Kaya yon ginagawa ko yon every time na may makokolekta yung nanay ko ng basura. Kasi nanay ko, nag-iisip atang gumawa ng junk shop. Eh kaso yung tinatambakan niya na lupa before, wala na. So hindi na siya pwede at saka wala naman din kasi siya dito. Nandun siya sa kapatid ko, na kasama siya ng kapatid ko. So ngayon, ako nang nagliligpit, tinatanggal ko na lahat ng mga gamit na naipon ng nanay ko galing sa pangangalakal niya. Dahil, ewan ko, siguro nanghihinayang siya dun sa mga gamit na nakikita niya, na iniisip niya meron pang mga bagay na pwede pang gawin doon sa mga tinapon ng Actually, meron naman kasi lang ako lagi yung nagre-recycle ng mga bagay na dinadala niya. Kaso sa ngayon kasi wala akong time. Wala akong oras para gawin yun kasi masyadong occupied kasi yung time ko para mapaglaanan pa ng oras yung mga kalakal na dinala niya. Nanghihinayang din ako kaso sa gabal kasi kailangan natin mag-minimize. Maliit lang naman kasi yung bahay namin. Walang space para sa wala nang space. Inaalis ko na yung mga na kolektang gamit ng nanay ko. Inuumpisahan ko lang yung halaman. Dahil pwede ko rin siya pakinabangan. Nanghihinayang din ako na pwede ko pa siyang pagkakitaan. Kasi actually yan din yung pinagkakakitaan ko ng pandemic. Kaya i-revive ko lang. Then after, pagka okay na yung mga halaman, ibebenta ko para maubos. Para at least magamit, kasi marami tayong pwedeng pagkakitaan eh. So ito na yung isa. Then after nun, kasi busy ako sa work para hindi naman para hindi na nalalaglat yung mga bagay-bagay na nasa paligid ko, mapakinabangan natin. So yun lang, later mag-aayos ako, papakita ko sa inyo.